Naman, ang daming drama na itong si Digong, dahil kamakailan, yung huling sana ay peace rally ko no, na itong mga Duterte, na itong kampo ni Digong ay hindi natuloy. Yan po ay yung rally nga sa Tacloban. Ang pinakarason na ibinigay ay dahil nga daw sa bagyo. Yun naman ang totoo. Pero yun, syempre, yung mga organizers na itong pagtitipon na ito, ay iba ang sinasabi. Kaya ayan, merong pahayag, merong open letter. May pa-open letter itong dating mayor ng Davao City. Sabi niya, he is also apologizing in advance for more of these because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Ano daw? Yung tipong binubusalan daw sila, ginigipit daw ang kampo ni Duterte. O di ba ang tindi niyo pong magsalita? Di ba ang tindi niyo pong bumanat? Ang tindi niyo pong banatan ang nasa Malacanang. Halimbawa, banatan ang mga nasa oposisyon. Banatan ang mga tao na sa tingin niyo ay kaaway niyo. Kayo lang naman po ang tumitingin sa mga taong hindi niyo kaalyado bilang kaaway. Kayo lang. Let's focus na ito. Sabi niya, at the end of the day, it's not my own or for my own benefit, but for every Filipino citizen. Wow, pa-hero. Ano ba? Anong petsa na, di ba? Sa kasalukuyang panahon, naku ay hindi na uso ngayon yung mga ganitong paglungsad ng mga rally. Mukhang ito ay kupas na, lipas na sa panahon. O, di ba? Tapos anong dahilan? Ako nung nga ay sila ay sinisikil. They are prevented from doing from doing all these kinds of gathering, peace rally, prayer rally, at kung ano-ano pang pagtitipon niya ng mga hakot na diehard, kakaiba rin. I will continue to speak. Yun, go ahead. Wala namang pumipigil sa'yo eh. You can always speak. Kaya nga naandyan po ang SMNI. At sinadya nyo na merong ganyang istasyon para kayo ay patuloy na magsalita at tirahin, banatan ang mga taong tinuturing yung kalaban. Ibig sabihin, kayo talaga po ang naghahanap ng gulo. Wala naman sanang gulo eh. Kung hindi dito sa mga Duterte, siguro kahit tayo'y makaleni, siguro kahit papano makikita natin kung ano yung pagbabago ng ating bansa at kahit papano may nagagawa ang nasa Malacanang, siguro karapat-dapat na purihin din yon. Pero eto nga, dumating yung mga ganitong panggulo na power hungry, na sakim sa kapangyarihan at gustong manatili sa mga pwesto nila. Gano'n naman eh. I will continue to speak daw. Go ahead. Di ba araw-araw ka pong nagsasalita sa estasyon ni Kibuloy para i-justify yung sarili mo that you are the best president pero kabaliktaran ang totoo. Di ba? Ang totoo ay kabaliktaran pala ang nangyari. They are oppressed and have no one to turn to. Oh, ano daw? Oppressed daw ngayon ang mga Filipinos. Wala daw mapagsabihan ng kanilang mga sentiments, kanilang mga hinaing. Wow! Diyos ko po, may social media na. Kaya ulitin ko kaya nga naandyan ang SMNI. Yan po ang lungga nyo. Yan po ang inyong tool. Yan po ang inyong platform para maghasik ng kasinungalingan, para maghasik ng kung anong kalokohan at patuloy na manguto sa mga kababayan natin. More than free kayo sa gusto niyong sabihin. Lumalagpas pa kayo doon. So ano po yung hinahanap niyo or sinasabi niyo that you are not treated properly and you are not allowed to speak? Ano po yun? Sarap upakan na itong... We will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Diyos ko po, natatawa na lang po tayo sa mga pinagsasabi na si Digong. Ano ba to? Papansin? Paawa? Okay? Nakikita niya siguro ang sarili niya na palubog. Ay talagang mahirap yan. And you have to do all possibilities. Lahat ng posibleng or mga bagay na pwedeng ikasalba ng pangalan mo. Dahil sooner or later ay talagang haharap ka sa hustisya. In case of ICC cases mo at marami pang ibang investigasyon na haharapin mo. Ganyan po ang mga kinikilos ngayon ng mga taong natatakot at alalang-alala sa kanilang kasasadlakan. E di kung sana nag-isip ka ng mabuti, nasa iyo ang power ng mga panahon na yon. Pero yung power na yon ay ginamit mo
sa maling paraan. Good luck.